good morning po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong interest sa pagpapakinig ng ating business presentation ngayong araw na ito. Ito po ay isang recorded presentation. So, by the time na mapanood mo to, there might be some updates na or changes. So, advice pa rin po namin na communicate with one of our merchants, no, o yung representatives po namin. Okay, so welcome po sa PhilTech online presentation. So, ang PhilTech po ay isang kumpanya na engage in distributing franchise business concepts, no? We are an authorized distributor and master merchant of POS ATM withdrawal devices. Okay? So, the company also operates Express Load, no? Yan po ang pinaka digital product na ino-offer po ng PhilTech, no? It is an all-in-one system inclusion that offers easy access and convenience to banking and digital services. Okay, so isa po itong application where pwede kayo mag-transact ng iba-ibang services gaya po ng bills payment, ng mga GCash, ng mga Maya. We are a franchise business provider, no, with 8 years of operation. Matagal na po ang company. September po nagsimula, no, ang kumpanya na to, and 8 years later, isa na po tayong malaking kumpanya. Ito po ay dahil na rin sa tulong ng isang visionary leader. Yung presidente po ng PhilTech is well experienced na sa ganitong klaseng industriya, no, at nag-handle na po ng iba-ibang corporations in the past. And ito po yung kanyang pinaka major company ngayon, yung PhilTech. Ang intention po ng PhilTech is to reach po yung mga unbanked o rural, remote, and unbanked areas sa Pilipinas. Kasi marami po tayong lugar dito sa bansa na kung saan wala pong access sa banking services. Ang PhilTech po ay located sa Zamboanga City. Yan po ang head office po natin. Nagsimula po ito sa Mindanao, and ngayon po 8 years later kumalat na po sa buong Pilipinas, at ito po nasa Luzon na po tayo. Ako po ay isang merchant at isa din distributor located naman dito sa Pampanga. Tuloy-tuloy po ang paglaki hanggang ngayon po, tuloy po ang expansion at pagdami ho ng mga merchants po natin dahil po sa ganda na rin ng service ng PhilTech. Ang PhilTech po is 100% legitimate na company. Tayo po ay merong kaukulang mga permits and licenses na para makapag-operate at makapag-alok ng ganitong klaseng negosyo. What you can see in your screen o yung mga naka-post na images, ito po ay mga outdated na, no? So you can ask for the updated copies if you like. Pwede po nating i-request. Okay, so meron po tayong SEC, BIR, Mayor's Permit, no? Meron din po tayong NTC, no? So ayan po, ang ating SEC registration number is CS2016402555. You can check it out po sa ating SEC website. PhilTech envisions ourselves to dedicate in helping and empowering Filipinos to start affordable businesses and become successful entrepreneurs. Okay, so yan po ang ating adikain, no, makapagbigay po ng negosyo sa mga tao, o kung may existing business ka na, makapag-upgrade o makapag-add ka ng additional source of income sa iyong negosyo. Sa bandang baba, kung mababasa po ninyo, it is to provide the most unique product selling proposition and unique business opportunity. Actually, sa ATM industry po, isa po tayo sa mga nauna na mag-offer ng ganitong klaseng negosyo. Ngayon po, 8 years later, marami na po tayong nakikita na iba-ibang ganitong businesses, no? So, isa po ang PhilTech sa mga nauna dyan. Okay, we are the pioneer. Our mission is to become the leading one-stop shop and ready-to-operate franchise business provider for Filipinos. Yan po ang ating gustong mangyari in the future. At unti-unti na po actually na nangyayari na. Our awards and some recognition po, no? So, just recently, this year 2024, I think this was April, napabilang po ang PhilTech Incorporated sa Gawad Kabalikat Awards sa ginanap ng RCBC. Ito po ay in-award po sa PhilTech bilang isang master merchant, no? Isa sa mga top master merchants ng ATM Go. So, on the left side po na nakikita po ninyo, yung pong nakasalamin na may hawak na bilugan na trophy, yan po yung may-ari po ng PhilTech.
And other recognition po natin, since po may collaboration po tayo with RCBC, nakatulong po tayo to reach out yung mga remote areas, malalayong areas. No? So, ito pong image na to, makikita po ninyo dyan yung mayor po ng Turtle Island, Tawi-Tawi. Ay featured po ang Philtech at yung owner ng Philtech na si Mr. Arnold sa isang online article produced by Daily Tribune kasi po nakapagbigay po sila ng barangayan banking sa area na yan. Kaya ito po, recognize po ng isang big boss sa RCBC, ang ating presidente, bilang katuwang sa pagpapalaganap no, o pagpibigay ng banking services sa mga remote areas ng Pilipinas. Here's our management team. Number 1, of course, si Sir Arnold Albillera. Yan po ang CEO and President. Yung kanyang may bahay po, si Miss Zenaida. Yan po ang CFO. Si Ma'am Teresa, ang Senior Sales Executive. Ma'am Jenny, Admin and Compliance Officer. Accounting and Settlement Head, si Miss Margaret. At yung isa po natin ay sa Express Load Admin naman po yan. So ito po ang ating management team. So before tayo mag-proceed meron po tayong content disclaimer para sa mga first time na manonood o first time po makikita ang Philtech. Number 1 po, ang Philtech po ay hindi po isang get-rich-quick business scheme, no? Hindi po tayo biglang yaman. So hindi po tayo biglang yaman kasi alam niyo na ho, pag biglang yaman, biglang wala din. Okay? So hindi po ito gano'n, no? Number 2, hindi po tayo investment scheme wherein mag-i-invest ka lang kusang tutubo ang pera mo. Hindi po tayo gano'n. Hindi rin po tayo pyramiding scheme o network marketing. No, hindi po tayo nagre-recruit lang. Okay? Your income depends solely on how you manage your franchise business. Kayo po ang bahala. Ibig sabihin, kayo po ang may handle po ng inyong negosyo. Okay? So kung mas masipag po kayo, mas magaling po kayo dumiskarte, mas malaki po ang pwedeng kitain ng inyong pwesto using our services. Number 5 is you have to read carefully and understand the franchise contract, terms and conditions, the VIP agreement na makikita sa website natin or ibibigay po namin sa inyo na copy. Yung terms and conditions po ang pinaka-importante. We will explain it to you. No? So you have no commitment. Number 6, if you do not want to continue, if you do not agree, pwede pong mag-disagree. Okay? Pwede pong hindi tumuloy. No commitment naman po ito. So, as long as you never sign the terms and conditions, i-explain naman po sa inyo yan bago po kayo mag-final confirmation of the purchase. So, Philtech po is a partner and supported by RCBC ATM Go and Encash. So obviously, ang pinaka-main po natin na offering dito is yung ATM withdrawals. We have other services, pero ang pinaka-kinukuha po sa amin dito is yung withdrawals, no? So, the challenges to withdraw cash, ano ba yung mga nagiging roadblocks or humps kapag ho tayo ay nag-withdraw ng cash? Number 1 po niya, kapag ho mahaba yung pila. Experience nyo na po ito, so for sure. Kapag pag panahon o araw ng sweldo, no, mismo. Pag araw ng sweldo, asahan mo, ang haba ng pila saan mang ATM. Tapos, nagkakataon pa kapag malayo yung ATM sa lugar ninyo. Yun ang medyo masaklap, ano? Kung nasa probinsya ka, remote area, mamamasahe ka pa. No? Konti ang ATM sa area. Pag mamasahe ka naman, makamatraffic ka pa. Ang masakit pa niyan, pagdating mo sa ATM, offline yung ATM or out of order. Kadalasan po yan yung walang cash. Kasi sa sobrang dami nag-withdraw, naubusan ng cash yung machine. So yan po yung mga ibang o ilan lang sa mga challenges ng ating experience sa ATM withdrawals. And yan naman po yung bagay na sinusyonan ng Philtech by providing a portable or handheld ATM device. So kahit saan pwede mong dalhin, kahit saan pwede mong i-operate. No, 24/7. Sino-sino ba ang gusto namin maging kapartner o sino-sino ba ang hinahanap po namin dito na maging merchants or distributors? Number 1 po is yung mga small and big lending companies. Actually, halos lahat naman po ng business industry is available o pwede po mag-operate. Kung makikita mo sa listahan dito yung negosyo na meron ka ngayon, pasok na pasok ka ho dito. Kung convenience store ka ba or sari-sari store ka ba, ikaw ba isang travel agency, bakery, coffee shop, actually, pinakamaganda po yan, may pwesto ka. And to add po, mas maganda po kung ang
pwesto po ninyo o ang business location po ninyo ay malayo po sa bangko at sa mga ATMs. Kasi baka para mas ma-maximize nyo po yung services. If ang pwesto po ninyo may katabihong ATM or medyo close proximity sa mga bangko, baka mahirapan po kayo i-maximize. No? Binigyan ko lang po kayo ng information, additional information. Pero otherwise, if you still want to go or if you want to proceed, pwede. Nasa diskarte naman po ninyo iyan. Okay? So, car wash, gasoline station, any industry po, all kinds of micro, small, medium, and big businesses. Pwede. Sino po ang pwede nating targetin as customers? Sino po yung madalas na customers? Actually, halos lahat po ng card holders, no? Lahat po na may ATM na nagwi-withdraw is customers po natin. Ang pinakamalaki lang pong piece of the pie is yung 4-piece beneficiaries at yung I-piece beneficiaries, yung mga indigent po natin. No? Pag sila po ay may payout, dagsa ang pila sa land bank. So, sa sobrang dami ng mga nagpe-payout na yan, haba talaga ng pila, ang laking tulong ang pwede mong magawa kapag meron kang portable device sa pwesto mo. So, as of February 28, 2024, nasa billion na po, more than 106 billion pesos na po ang budget at baka ho ngayon, no, mas malaki na ang budget niyan. So, saan po lalabas yung payout na yan? Sa mga ATM po. Did you know, sa Pilipinas po, there are only like 20,000 ATMs, pero napakadami pong nagwi-withdraw. Okay, so yun po ang nagiging sitwasyon. Kulang po ang machines. Okay, sino pa ang pwede? Teachers, police, military, people in uniform, government employees, private employees, pwede pong maging customer. Our advantages, bakit kayo dapat mag-apply with PhilTech? Number 1 po, no monthly rentals. Hindi po nirerentahan ng monthly itong portable device. Unlike po yung malalaki, no, na machines, you have to have monthly rentals dyan sa kung saan mo ilalagay yung machine na yan. No? Sa atin po, this is very portable. Kahit saan po pwede pong i-operate. Wala po tayong hinihinging bank deposits or average daily balance. Wala pong maintaining balance. Wala ang cash ban, no security bonds. Ay pinakamaganda po, wala pong quota. Kasi sa ibang similar na company po na ganito, may quota po sila. Okay? Pag may quota sila, and once you never reach o hindi mo na-reach yung quota na binigay nila, may penalty ka pa doon. Sa PhilTech po, wala pong quota. And any bank settlement is allowed. Anong ibig sabihin po neto? Sa iba nating competitors or similar na business na kagaya po ng PhilTech, kung ano po yung provider ng device na bangko, kailangan po may account po kayo sa bangko na yun. With PhilTech po, no need na po kasi any bank po is pwede. And talking about settlement, ang settlement po natin dito is mabilis lang, no? Transaction plus 1 day or within 24 hours, babalik na po yung perang nilabas po ninyo doon sa inyong registered bank account. Multiple business services, no? Makapag-offer ka ng withdrawals, balance inquiries, fund transfers. Meron pa ho ikaw makukuha na passive income streams. Pwede ho kayong magkaroon ng income na less ang ginagawa ninyo o less ang effort ninyo. Meron kayong monthly incentive points every time the service is being used. Meron pong incentive points yan. May customer support po tayo at may lifetime warranty. Ang ating device po is 24/7. Ibig sabihin, hanggat gusto mo mag-operate, hanggat bukas ang store mo, hanggat gusto mo pang mag-withdraw, mag-transact, is pwede. Ang PhilTech po ay nag-offer ng 4 different types of packages. No? Kami po ay B2B franchise opportunity. Ang hinahanap po dito is yung mga may negosyo na o yung gusto magsimulang magnegosyo. Mas advantage kapag may existing business na po kayo kasi may pwesto na po kayo. Ano? 4 varieties. Number 1 po is yung premium merchant. Second is premium plus merchant. Third is yung elite distributor. Fourth is yung elite plus distributor. I will explain this to you isa-isa. Let's start with the most basic. Kung makita niyo po sa inyong left, 9,998 barangay premium merchant. I'm sure na napukaw na ho ng mata ninyo, no, meron po nakalagay na free to use of ATM Go device, no.
So, I will explain this briefly. This means po na itong device po natin ay hindi po for sale. Hindi po namin binebenta yung mismong RCBC ATM code device because that is a property of RCBC. You get to use this for free at pagkakitaan, no? Even po kahit lifetime halos kung iisipin natin. I will explain it later. Pero hindi po kasama sa binayaran po ninyo na 9,998 itong device po na ito. At free shipping, ibig sabihin kasi po pwede po nyong bilhin tong mga yung package po namin is available via COD. Pwede kayong mag-cash on delivery, free shipping na po nationwide. So let's proceed. Pag ho kayo ay bumili, nag-avail po kayo 9,998, you will get to have a one device, no, na free to use ATM Go device. Okay? And then ano yung services na included dyan? Siyempre, yan po yung ATM withdrawals, balance inquiries, fund transfers and deposits, bills payments, and QR and cardless withdrawal. Okay. Ano yung next? Number 2 po na makukuha po ninyo. Ito po talaga yung binili ninyo. Ito yung binayaran po ninyo. Express Load Dealer Account. Okay. Ano po yung kasama dyan? Number 1, GCash Cash In, can cash out. Mga direct loading ng mga cable, G-Satellite and Signal. Smart Padala, Maya, and e-loading business, hotel and airline bookings. May bills payment din po ito na bukod puro sa device, ano. So, ito po yung mga makukuha ninyo at marami pa pong services na idadagdag dito. Next po, nakasama ng package natin is meron kayong one-piece LED light indoor signage. Meron kayong one-piece tarpaulin. At meron po kayong merchant franchise dashboard. Dito nyo po mamamonitor yung income po ninyo. Next, meron po kayong customer and technical support. Lifetime warranty. Ano ibig sabihin ng lifetime warranty? Okay. So, itong device po natin, even though ito po ay free to use at hindi nyo po pag-aari, may lifetime warranty. Bakit may lifetime? Hindi naman pala pag-aari. Kasi po, pag nasira po yung device, kapag kung nagkaroon ng error, papalitan po ni Philtech yan free of charge. Number 8, ito po pwede kayo mag-offer ng insurance, auto insurance. Okay, kasi meron din po tayong ganyang service. May commission din po kayo dyan kapag nakapag-offer po kayo. Number 9, ito pong 9,998 is good for one branch, meaning may isa po kayong device. Okay? And number 10, emphasize ko lang po ito number 10 natin. Meron po kayong negosyo referral, which means you can actually refer people sa Philtech na gusto rin magkaroon ng ganito and you will get a bonus. Okay, so ito po ay hindi naman po ito requirement. If you just like to maximize yung income ninyo, pwede nyo pong i-refer sa iba. Next, Barangay Premium Plus Merchant. Mas mataas naman po ito. 19,998. Ano po ang kasama na itong 19,998? Barangay Premium Plus Merchant. Basically, the same lang po nung kaninang in-explain ko. Ang difference lang po niya is ito po ay meron po siyang available na dalawang devices. Para saan po ito? Halimbawa po may negosyo ka at dalawa po ang branch mo. Pwede mo pong lagyan ng dalawa o ng tig-isang device yung both branches as long as po isa po ang may-ari. So, hindi po pwede yung iba yung may-ari ng isang business, pinahiram po natin. Hindi po pwede. Kailangan po same po ang owner. Ano ang advantages? Number 1 po, makapag-offer po kayo ng additional services sa inyong pwesto. Kung ikaw po ay sari-sari store, meron ka ng mga chichirya, ng mga alak, ng yelo, pwede ka na rin ngayon mag-transact ng GCash, ng Maya, ng mga ilang transfers, bills payment, at meron ka na rin withdrawal. Para ka ng convenience store, no? Parang 7-Eleven, may ATM ka na rin. No, yun ang kagandahan po rito. Maganda sa tindahan kasi yung lahat nandun na eh. Kung baka one-stop shop ka na talaga. And of course, kapag ganun po ang pwesto mo, mas maganda yung magiging reception po ng mga suki mo. Alam nila na sa'yo pupunta kasi kompleto ka na. Meron ka rin additional income opportunities. No, ang kagandahan dito, you can use the device, no, para makapag-transact o makapag-accept ng payment sa mga ano. Pero ang way po dito is to parang transfer siya. Okay? But all in all, you can accept payments. And of course, this will lead
to more sales and revenue sa iyong negosyo. Paano po kumikita ang isang barangay merchant o barangay premium plus merchant? Lahat po ito, ang kita po ninyo will come primarily from service charges. No? Maglalagay po tayo ng convenience fees and transaction fees. Ang tanong po, magkano naman po yung service charge? Okay. Ang transaction fee po natin is similar po sa lahat po ng ating competitors halos. No? So medyo pare-parehas lang po. The standard po na charge is 35 pesos per transaction. Okay, 35 pesos per transaction. Kaya po ina-advise po namin dito na yung pwesto mo is malayo sa bangko or ATM para ma-maximize mo. Kasi medyo 35 pesos po yung charge natin. And from that 35, 25 pesos will go to RCBC and Philtech and 10 pesos po ang kita po ng merchant. It may sound low, it may sound maliit. Kaya ina-allow po namin ang merchants na magdagdag po ng kanilang charge. Pwede po kayong magtaas sa 35. Pwede nyo gawing 40, 45, or 50. Depende po. There are multiple factors po no, sa consider para magtaas po kayo ng charge. Some merchants po nag-add sila ng 15. Some merchants ng 20. It depends upon you. Tingnan niyo po yung area po ninyo. Kung malayo po ang bangko, malayo ang ATM, mamamasahe pa yung tao, and kayo po anytime bukas, yung convenience po ang inyong pinipresyuhan dito. Okay? So assuming po na meron kayong additional charge na 15 pesos, naningil kayo halimbawa ng 50 per transaction, meron kayong kita na 25 pesos on each transaction, makasampu kayo a day. This is realistically o pinaka-possible po, 10 isang araw. 25 pesos per transaction, you gain 250 pesos. Sa isang buwan po, meron kayong extra income na 7,500 per month on withdrawals alone. Okay, so paano po nag-work yung ATM withdrawal service? Ito po, may customer po kayo halimbawa, mag-withdraw siya ng 1,000 pesos, maniningil naman po kayo ng 35 pesos over the counter charge. Tapos, yung card po ni customer, itatransact po ninyo yan using your ATM Go device. Once successful ang transaction, bibigyan niyo po si customer ng cash na 1,000 kapalit ng 35 pesos niya na charge. At yung binawas po sa inyong cash at binawas sa amount sa card niya will reflect back sa inyong bangko the next banking day. Okay? So, ganun lang po kasimple. Okay? Number 2, this is by option, no? You can do this or not. But if you refer, magkakaroon po kayo ng referral commission, 1,500 per merchant. Don't worry sa pagpapaliwanag, no? Kasi yan po ay trabaho po namin. All you have to do is to refer people to us at kami po ang bahala mag-explain. So kapag po yung tao na yan na-refer po ninyo is nag-avail po siya, meron po kayong referral commission na 1,500. Assuming po makalima po kayo isang buwan, no? Makalima. Kasi hindi mo naman ito gagawin wholeheartedly. Kumbaga, pag naisipan mo lang. Makalima po kayo sa isang buwan, times 1.5, that's another 7,500 in your pocket. No? Extra income mo ulit yan. 7,500 sa withdrawal, sa charges, 7,500 sa referrals. Ang ganda po ng ikitaan. And third, ito na po yung iba pa nating services. Kasi, mayroon pa kayo ibang services may fund transfers, deposits, GCash, Maya, bills payment, e-loading, marami pa akong iba na pwede niyong pagkakitaan. Maximize nyo po yung service na meron po si Philtech at sure po, ang laki po ng ROI. So more transactions, more income, more merchant referrals, more commissions. Next po, dito naman po tayo sa distributor, no? Ito po yung distributors po natin. Ito po yung mga individual o business owners na gusto nilang magkaroon ng parang network or chain ng mga users sa area po nila, no? So, distributor, merchant, and onboarding referral program. Ito po, explain po natin sa inyo. Iba po ang price nito, iba rin po yung conditions nito. The first one po is yung ating 39,998. Ito po ay Elite Distributor Account. Okay? So, mas malaki po siya. Ano ang difference niya? Okay, number 1 po, again, meron din po kayo ATM Go device, pero hindi po to isa, hindi po dalawa, multiple po. No?
pwede kayo magkaroon ng multiple devices. Kung malaki po ang negosyo ninyo, you have 3, 4, 5 branches, pwede po kayong magkaroon ng ganung karaming device po as long as iisa po ulit ang owner. But ito po yung pinaka gusto kong emphasize ni number 2 and number 3. Kapag po kayo ay nag-avail ng 39,000 o ng Elite Distributor, meron po kayong isang kit, isang free premium merchant package. Pwede nyo po itong ibenta. Yung kanina po is yung binabanggit ko na multiple devices, yun po yung personal use ninyo o yung pang negosyo po ninyo. Ito naman pong free na ito po ay isang kit na pwede nyo pong ibenta. No, pag binenta nyo po ito sa kanila o in-offer sa kanila, na kami rin po magpapaliwanag, no? Hindi nyo po kailangan magpaliwanag. Kapag binili po nila yan, yung 9,998 po is sa inyo po mapupunta. And third, mayroon po kayong passive income na 3 pesos on every transaction po ng mga merchants ninyo. So kung marami po kayong na-refer na merchants, every time they transact with the device, meron po kayong 3 pesos na makukuha po dyan. Next is yung Express Load One-Stop Shop Distributor. Yung nga po yung may GCash, may Maya. At meron po kasi yung separate na dealer activation accounts, no, na pwede mong ibenta at 3,000 pesos each. You will get 5 Express Load dealer activation accounts. Pag binenta po ninyo ng 3,000 each, may 15,000 po kayo na ROI. Tapos, you can earn a lifetime override for every transaction of merchants. Mamaya ma-explain ko yan. Pag nakapag-refer po kayo ng merchant, no, may 2,000 po kayong commission. Yung kanina po, merchant to merchant is 1,500 only. Kapag po kayo ay distributor, 2,000 po iyan. Mas maganda na po ito kasi parehas na naman pong i-explainan, parehas na naman papaliwanagan, parehas na din naman babayaran. Pero mas maganda kapag distributor po kayo, mas malaki po ang inyong referral commission. Kayo naman po as distributor, di ba po elite distributor ka na, at nakapag-refer ka rin ng kapwa elite distributor sa ibang area, meron naman po kayong 5,000 pesos worth of commissions. And last, meron kayong 10% overriding referral distributors passive income. Ito po ay magmumula po doon sa binabanggit ko kanina ng 3 pesos. Every merchant po ninyo may kita kayong 3 pesos. Ina-add po lahat iyon, sinasampo lahat iyon. And from those total, sa total po na iyon, you will also get a 10% referral distributors passive income pa. Overriding commission. Our next package is this, Elite Plus Distributor. Mas mataas naman po ito, 99,998. Bakit po siya mataas? Ito po siya, ATM Go device, free to use. Of course, same lang po. Kung marami po kayong branches, marami po kayong devices na pwedeng makuha, magamit sa inyong personal business o sa inyong pwesto. Kung 5 ang branch mo, 6 ang branch mo, kahit ilan po, pwede po namin provide niya ng multiple devices. Ang kagandahan po rito, compared po sa kanina na Elite Distributor, ang Elite Plus Distributor po ay may 5 free na merchant package na available po ninyo to for offering. Kapag in-offer po ninyo to, kami rin pong papaliwanag at bumili, in-avail po ng mga kilala po ninyo, babalik po sa inyo yung bayad. No? Sa inyo po mapupunta yung 9,998, hindi po sa Fictech. And number 3, meron din kayong passive income pero instead of 3 pesos, you will get 5 pesos per transactions, no? Sa lahat ng merchants po ninyo. Next is meron kayong Express Load One-Stop Shop, same with kanina, pero ang difference po dito, yung inyong Express Load Dealer Activation accounts ay 10 na po instead of 5. So if you sell this for 3,000 each, pwede ho kayong bumalik o babalik po sa inyo is 30,000 pesos. Of course, same po, earn a lifetime override for every transaction. And dito naman po, ang kaibahan, kung kanina is 2,000 po ang inyong referral commission, dito naman po is 2,500 na. Mas mataas na po siya. Ulitin ko po, yung kanina, yung first natin, merchant to merchant, 1,500 po ang inyong referral commission. Pag elite distributor naman po kayo, you'll get 2,000 referral commission. Kapag Elite Plus Distributor naman po kayo, you'll get 2,500 referral commission. Next, kapag ho kayo, ito, explain ko yung 5,000 to 8,000. Bakit gano'n, no?
So explain ko po sa inyo, ang pag kayo po ay distributor at nakapag-refer po kayo ng kapwa nyo distributor, you get 5,000 pesos referral commission. Pero kapag ikaw po ay Elite Plus distributor, no, at nakapag-refer ka ng Elite Plus din na distributor, you get 8,000 pesos. Okay, kaya po siya 5,000 to 8,000. Okay? So, dito, meron po kayong 20%. Yung kanina po natin na distributor is 10% override commission. Dito naman po sa atin is 20%. Mas malaki po yung pwede nyo makuha doon sa passive income ng inyong merchants. Okay, para masimay po natin, explain po natin na maigi, no? How to earn kapag ikaw po ay elite distributor. Take note, elite distributor po ito, no? Same lang din po doon sa mga merchants. Of course, gagamitin po ninyo yung device, withdrawals, fund transfers, all the services, i-maximize po ninyo, gamitin nyo, pagkakakitaan nyo po yan. But these distributors po, kasi, kaya ka mag-distributor kasi you have the intention to build a chain sa area mo, no? So, doon tayo mas malaki ang kita sa pag-refer. Merchant onboarding commission, number 1 po, no? Yan ang unang kitaan. Paano kapag nakapag-refer ka ng merchant as distributor? May kita ka po 2,000. Assuming po na meron kang 5 na merchants, times 2,000, you will earn 10,000 pesos. Kapag ho premium plus ang na-refer mo naman, no? 4,000 po ang commission mo dyan. Malaki. Makatatlo ka lang. Realistic po kasi hindi mo naman required gawin to, hindi ka naman obligadong gawin to. Kapag may extra time ka lang, if you prefer lang, tsaka mo lang siya gawin, no? Ibig sabihin, tsaka ka lang mag-refer kung may kilala ka lang. So, pinaka-realistically, pangatatlo, pwede na sa isang buwan. Times 4,000, you'll get 12,000 pesos. And number 2, kapag nakapag-refer ka naman ng kapwa mo distributor. Okay? So, ikaw ay elite distributor, nakapag-refer ka ng kapwa distributor, may income ka na 5,000 pesos on each distributor. Kung makaisa ka lang sa isang buwan, that's realistic, 5,000 ang income. Ang total po niyan is may extra income ka na 32,000 sa referral commissions alone. No, wala pa ho yung mga withdrawals niyo, which is yung pinaka-main service na ino-offer. Ito po ay optional eh. So, may extra income ka na 32,000 total commission. Wala pa yung passive income. Ano yung passive income? Kung makapag-refer ka ng maraming merchants, of course, hindi sila bibili ng devices na hindi nila gagamitin. Hindi naman nila i-display sa bahay o sa pwesto nila yan eh. So, kaya nila pinurchase yan because they have the intention to use the services. Ang kagandahan, every time they use the service, may 3 pesos po kayo makukuha per transaction. Okay? At iniipon pa ho yan, no? At may 10% pa kayong overriding bonus. Pag ho kayo ay may account na, we can explain this much further para hindi ko po kayo ma-bombard ng information ngayong seminar na ito. Next, para naman po, pag ikaw ay Elite Plus, no? Take note ha, iba po ito. Medyo nakakalito lang po yung pangalan kasi almost similar. But ito po ay Elite Plus Distributor. Basically, almost the same po ang way of income pero magkaiba lang po ng amount ng commissions. No? Pag ikaw po ay Elite Plus at nakapag-refer ka ng merchant, may 2,500 ka. So, makalima ka sa isang buwan, may 12,500 extra income. Kapag ang refer mo naman is yung Premium Plus merchant, meron kang 4,500. Makatatlo ka, meron kang 13,500 sa isang buwan. Kapag ikaw po ay nakapag-refer ng distributor din, no? O yung Elite Distributor, meron kang 5,000 commission. Kapag naman nakapag-refer ka ng Elite Plus Distributor, 8,000 naman po ang commission ninyo. So, assuming makaisa ka, 8,000. Tapos may dalawa kang Elite Distributors at may 3 plus merchants. Meron kang merchant accounts na 5. 12,500, 13,500, 10,000, and 8,000. It will give you a total of 49,000 referral commissions. So, maganda, extra income lang o sideline mo lang nagagawin tong pagre-refer pero pwedeng malaki ang income. So, ang passive income mo naman dito sa Elite Plus is 5 pesos per transaction. At ang iyong override naman is 20%. Mas maganda po yung Elite Plus Distributor. Okay?
So, lahat po ng accounts na binanggit ko is may kasama pong express load accounts. No? Meron po kayong pwedeng pagkakitaan dito. At kung meron po din po kayong merchants na gagamitin din po nila yung kanilang express load accounts, may income din po kayo sa bawat gamit po nila. But ito pong express load will be discussed po ng ating specific admins for express load. No, once po na kayo ay merchant na. So, kapag ho kayo ay distributor, meron po kayong opportunity na mag-ipon ng points. No? Meron po tayong bonus points na naiipon, nag-accumulate po yan, na pwede nyo i-redeem in exchange for let's say, gadgets, cellphone, laptops, no? Minsan free car, minsan free trip. So, if you happen to have na malakas po ang transactions ninyo, malakas po ang referrals ninyo, you incur points. At once po na na-hit nyo yung certain point, you can actually redeem it sa ating incentive program. Okay, so kung kunyari nagustuhan nyo na po at interesado po kayo mag-avail, gusto nyo sumubok, ano po ang next steps? How to avail the negosyo package? Number 1 po, ihanda po ninyo ang inyong mga requirements. No? So, if you are already business owners, we are assuming na meron na po kayong DTI, meron na po kayong business permit, meron na po kayong barangay permit, no? At meron kayong IDs, government IDs, national ID, TIN ID, any ID na merong signature po ninyo. And fourth po is yung inyong proof of bank account. Bakit po may bank account? Kasi po dito po papasok yung settlement, yung pera po ninyo, dyan po ipapasok. Kailangan ipasa lang po sa amin any of the following: withdrawal slips, passbooks, checks, deposit slips, or online banking screenshot. And any proof po na makikita po natin yung inyong account name at account number ng kompleto at malinaw. So pag meron po kayo yan, the next step will be to sign the terms and conditions. Ayan. Ang terms and conditions po will be explained po sa inyo. Pag nag-avail po kayo, pwede po kayo mag-bank transfer sa mga official bank accounts ng PhilTech, or pwede din po kayo mag-cash on delivery. Cash on delivery via LBC. No, kapag nag-cash on delivery po kayo, we will get your information, your address, your delivery address. At pag dumating po yung device sa inyo, doon lang po kayo magbabayad at doon lang din po namin i-activate yung inyong devices. Pwede rin pong cash on pickup if you don't want to deliver sa mismong bahay ninyo. Sa nearest LBC branch, pwede nyo po i-pick up yan. At doon na rin po kayo magbabayad sa mismong LBC. Okay. Sa dami po namin nakausap dito sa PhilTech, ito po yung naipon namin na frequently asked questions. Number 1 po, may quota ba ang transactions? Ang sagot po, wala. Wala pong quota ang transaction. Okay. Sa iba po kasi meron, no? Not to discredit our competitors, pero it's just so happens sa PhilTech po is wala po tayong any quota. Ang condition lang po natin para hindi po ma-deactivate yung device o hindi po makuha yung device, at least isa lang po i-transact ninyo para magtuloy-tuloy po yung usage ng device po natin. Isang transaction lang kada buwan. Next, anong mangyayari kapag na-zero transaction ang device sa isang buwan? Okay. Ang device ay pansamantalang kukunin ng PhilTech, no? Temporarily, i-retrieve po namin yan. Pero kapag ready na po kayo na mag-transact ulit, ibabalik po namin sa inyo bagong device na po ito. Hindi na po yung same device niyo. It is already a different device. Okay, bakit po gano'n? Kasi nga po ito po ay free to use nyo lamang po, no? Hindi po ito binili. At ito po ay minomonitor po ng bangko. Pag nasisiro ang transaction kasi niyan, there are multiple possibilities. Pwedeng tinamper, pwedeng nasira, pwedeng ginamit sa fraud, di ba? So kaya po kailangan pong i-retrieve. Ngayon, para hindi na po kayo ma-hassle at kukunin pa, might as well, mag-transact na lang po kayo ng at least isang withdrawal, ganun, isang transfer. So pwede po niyong gawin yan para hindi na po ma-retrieve mula sa inyo yung device. Next, hindi ba mataas ang charge na 35? Yes, actually mataas po ang charge na ito. Kung malapit po kayo sa city o nasa tabi po kayo ng bangko, ng ATMs, mataas po ito. No? Kaya po ang over-the-counter charge po na ito will become really reasonable sa mga areas na malayo sa mga bangko at ATMs, sa mga rural, remote, and unbanked areas. Isa pong example din po sa mga tourist spots, no, or tourist destination,
pwede po sa inyo to kasi yung 35 po na charge hindi po yan masyadong malaki sa mga lugar na yan. At to tell you honestly, itong 35 po na charge na ito, sa lahat po halos ng ganitong similar po na company, is halos ganyan po talaga ang charge, 30 to 35 over the counter charge siya. Next, hindi ba maliit ang komisyon na 10 pesos? Sagot, actually medyo maliit po ito. Pero ang merchants po ay may kakayahan na magdagdag ng kanilang reasonable na charge. Again, based na nga po doon sa binanggit ko mga factors kanina. Kung malayo sa bangko, pamasahe, mahal, time and effort, at amount ng transaction at pangailangan. Now, depende po sa inyo yan. Kayo po ang bahalang maggawa ng sarili ninyong marketing strategy o pricing strategy kung paano nyo i-charge yung mga customers po ninyo. As long as it's reasonable. So, ang kukunin lang po ni RCBC and Philtech dyan is only 25 pesos. Any amount above 25 pesos is already your income. Next, saan manggagaling ang cash na ibibigay sa customer? Ngayon po na kayo ay isa ng operator ng ATM, ang cash po ay manggagaling sa inyong pwesto o sa inyo. Kailangan po may cash on hand po kayo. Saan mapupunta ang nilabas kong cash at ang amount na binawas sa card customer? So, yung cash na nilabas po ninyo ay babalik naman po sa inyong registered bank account the next banking day. So, umiikot lang po yung pera. Meron pa bang bank charges? This is a very good question, no? Meron pa bang bank charges? Unfortunately, meron. Ano po yung bank charges sa mga di nakakaalam? So, kung naka-experience na po kayo mag-withdraw ng card sa mga machines, sa ATMs, meron pong sinisingil dyan na 18 pesos, right? 18 pesos, 10 pesos, iba-iba, depende sa bangko. Yan po ay tinatawag na bank charges. Ang bank charges po na yan ay hindi po sa Philtech, yan po ay galing sa bangko ng customer. So, unfortunately, wala tayong kinalaman dito sa charge na to. However, kapag ang card mo naman ay RCBC, wala kang bank charges kasi RCBC yung device natin. Okay? Kapag ibang cards naman, depende sa bangko. I think ang PS Bank is 10 pesos. HSBC, I think is parang walang siyang bank charges. Depende, iba-iba. May 12 pesos, may 15. It depends on the bank ng customer. Gusto ko na mag-avail, ano ang next step? Ayan, isubmit nyo lang po ang inyong requirements para ma-verify po ng ating team. And then, expect po kayo ng tawag mula sa aming team, no? For file confirmation. Tatanungin na po nila kayo niya kung anong delivery address, and if you sign the terms and conditions, pwede na po nating ituloy ang process nito, and you have to wait around 3 to 5 days. Alam nyo, to manage your expectations po, I suggest po na expect nyo 7 days o 1 week ang delivery. It depends po sa location po kasi ninyo. Okay, we are at the end of our orientation. Welcome po kayo na mag-join, makisama sa aming thousands and thousands of merchants na nationwide. So, pwede kayo magsimula sa inyong area as a distributor or even as a merchant. Pwede, may tindahan ka sa store, convenience stores, hardware, you are all welcome po sa Philtech. If you have questions po, no, pwede ho kayo mag-chat doon sa taong nagbigay sa inyo na itong video na ito, or pwede kayo mag-proceed doon sa page po namin, no, na isi-send po namin sa inyo. Okay? So, ngayon pa lang po, we are congratulating everyone and hope to see you soon and become our franchise partners. Thank you and God bless.